Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renela Peñas. At ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Magandang hapon, magandang araw mga kapadayon. Nararamdaman nyo na ba ang simoy ng Pasko? Kita nyo naman ako mga kapadayon. Ramdam na ramdam ko na dahil nagsisimula ng lumamig dito sa ating bayan. At syempre, naririnig nyo na ba ang himig ng Pasko mga kapadayon? At sigurado mga kapadayon, sabik na kayong kumain ng puto bongbong o kaya ng bibingka dahil nalalapit na rin ang pagsisimula ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Ngayong hapon, samahan nyo kami sa isang episode para magdiwang ulit ng Pasko dito sa ating programang Padayon. O mga partners, ano ba ang mga kaabang-abang na ibabahagi natin sa ating mga kapadayon ngayong araw? Ngayong araw, bibisitahin natin ang isa sa mga kilalang mga artists ng ating bansa, si Miss Liza Macuja Elizalde. At tatanungin natin siya kung paano nga ba nila ipinagdiriwang ang Pasko sa kanilang tahanan. Naku, nakaka-excite yan mga partners. At syempre dahil nga Paskong Pasko na, meron tayong parol. Abalamin natin ang paggunita sa Kapaskuhan sa pamamagitan ng ating pag-alam sa Simbang Gabi at Misa de Gallo kasama si Reverend Father Bonifacio Flores mula sa Nueva Ecija. Ayun at mga kapadayon, siyempre nandito pa rin ang ating episode na Sininspirasyon. Pero bago natin umpisa ng isang hapon na puno ng kasiyahan, kaalaman at inspirasyon, ay amin kayong inaanyayahan na humabol sa pagsumite ng inyong mga nominations para sa Pambansang Alagad ng Sining or National Artist. Gayon din para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Para sa mga detalye at impormasyong inyong kailangang malaman, halina't panoorin natin ang maiksing patalastas na ito. Ang orden ng Pambansang Alagad ng Sining ay nabuo noong April 29, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1001.
upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas. Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Isumite ang mga nominasyon hanggang December 15, 2020 sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Pambansang Alagad ng Sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa@ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng gawad sa manlilikha ng bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Kaya habol na mga kapadayon sa pag-submit ng inyong nominations para sa National Artists at Gamaba. Katulad ng nasabi namin kanina, isang exciting na episode ang inyong aabangan ngayong araw dito sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Talaga nga namang ang buhay ng mga artist ay hindi lamang umiikot sa kanilang mga pansariling karangalan. Ang kanilang tagumpay ay kanila ring ibinabahagi sa mga nagnanais matuto at magtagumpay sa larangang kanilang pinili. At dahil panahon na nga ng Kapaskuhan, magandang silipin din natin ang tradisyon ng mga artistang inspirasyon at tinitingala natin. Isang pambihirang pagkakataon na makasama natin dito sa Padayon ang Artistic Director at Chief Executive Officer ng Ballet Manila at internationally renowned prima ballerina, walang iba kundi si Lisa Makuha Elizalde. Hi Ma'am Lisa, magandang hapon po. Welcome to Padayon. Hi ma'am! Hello, magandang hapon. Maraming salamat na gines ninyo ako dito sa Padayon. Maraming salamat sa imbitasyon. Ma'am, balita ko po nung mga nakaraan, meron din kayong mga scholarship program para sa ating mga less privileged community. Maaari niyo ba kaming kwentuhan ang naging programa niyong ito? 2007, nag-umpisa ako ng aking Project Ballet Futures. Ito ay aking scholarship program para sa mga talented na lalaki at babae na 10 years old. Ino-audition namin sila ng 10 years old. Tapos yung mga nakikita namin na may kinabukasan sa pagbaballet, binibigyan namin ng scholarship, binibigyan namin ng lahat ng mga equipment, mga ballet shoes, tights, leotards, at binibigyan namin ng libreng pagpunta sa studios namin sa Ballet Manila, kung saan ay natututo silang mag-ballet. Mula sa programang ito, meron ng mga, masasabi ko, mga 4 na parang outstanding graduates ng program na nabigyan na namin ng trabaho bilang mga profesional na ballerinas at ballerinos sa Ballet Manila. At ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang 5 naming lalaking scholar sa Project Ballet Futures ay lahat mga finalists sa International Ballet Competition sa Hong Kong.
At sila din ay nakakuha ng silver at gold medals sa Manila Regional Competition ng Asian Grand Prix. Kaya, syempre, proud na proud kami doon. I saw that during the start of the lockdown, meron po kayong mga posts, mga 2-minute posts sa Instagram. Actually, inaabangan ko yun. Oo, yung hashtag Ballet Minute with Lisa. Yes, actually, napaka-exciting. Ay, ganito pala yun. At saka 2 minutes lang, dami ko nang natututunan kahit hindi ako ballerina. Oo, actually naisip ko yon dahil maraming nagbibigay ng mga ballet lessons sa Facebook Live, sa Instagram Live. Pero ang problema kasi nun is hindi nakikita ng teacher o kaya ng mananayaw yung mga estudyante na sumusunod. So, hindi nila nabibigyan ng parang correct guidance kung paano gawin yung mga steps na yon sa ballet. So, naisip ko, magbibigay kaya ako ng mga tips kung paano dapat mas tamang gawin ang mga ballet steps. So, yun yung naisip ko, yung Ballet Minute with Lisa. Pero ngayon, nagtuturo na ako sa Zoom. So, nakikita ko na yung mga estudyante ko at nabibigyan ko na ng mga corrections. Wow, speaking of teaching na ma'am, na parang meron na kayong instant feedback with your students, no? Malapit na rin yung Pasko ngayon. Meron po bang pamaskong handog na pagtatanghal ang Ballet Manila sa panahon ng new normal? Actually, kakatapos lang namin magpalabas ng aming iDance 2, 100% virtual. Ito ay ang second namin na ballet recital online, completely online, dahil natapos na ang tinatawag naming Phase 3 ng Lisa Macuha School of Ballet. And sa January, magbubukas ang Phase 4. Dahil nga lahat tayo ay nakakulong sa bahay, no, sa pandemya, ang ginawa namin is gumawa kami ng mga ballet lessons at ballet classes na specifically designed na matututo ang bata, minsan kasama ang isang nanay, kasama niyang magsayaw yung nanay niya, o kaya kasama niyang magsayaw yung kanyang yaya, o kaya kasama yung magsayaw yung tatay. Tapos, meron din kaming mga iba't ibang levels ng classical ballet training. Meron din kaming mga conditioning classes, modern ballet, at saka meron kaming specialty classes, ang tawag namin ay lifestyle program classes. Kung saan nagtuturo din ako ng ballet para sa mga senior citizen, ang tawag namin ay ballet for the new young. Tapos meron kaming ballet fitness for adults. Tapos meron kaming yoga, meron kaming stretching classes, meron kaming floor bar kung saan nakahiga lang ang mananayaw at gumagawa ng mga ballet steps na habang nakahiga. Kayang-kaya nyo yung gawin. Talaga, ma'am, hindi pa Mag-enroll na kayo. hindi pa uli ang lahat, partner. Ballet for the new young. Para sa atin. Hindi pa, Ma'am Lisa, hindi pa kami qualified. Ma'am Lisa, usapang Pasko naman po tayo. Ngayon pong panahon ng Kapaskuhan, ano po ang namimiss ninyong gawin? Well, miss ko ang aking anak na babae kasi siya ay nasa Los Angeles at masaya naman siya doon, pero syempre nakakamiss, no, dahil hindi siya makakapagbiyahe dito para makasama namin sa Pasko. Namimiss ko din yung aking kapatid at ang aking mga nieces at nephews na nasa abroad, nasa London naman siya nakatira. Magzo-Zoom party na lang. Ang maganda kasi sa pagpasko, lalo na sa bahay namin sa Pasay City, dahil tradisyong Elizalde naman ay tunay na cypress leaves yung ginagawang wreath. So, yung buong bahay namin nangangamoy cypress. Siyempre, meron ding yung usual mga traditions is yung Noche Buena, yung sisimbang gabi, and of course yung pag bagong taon naman ay
usually pinapanood namin yung fireworks dito sa Boracay pag bagong taon. Ma'am, speaking of Christmas traditions, meron din pong mga Christmas repertoires bilang performer sa ballet. Bilang isang performer po, ano po yung nami-miss ninyo na Christmas performances na hindi nyo makakalimutan? Ay, syempre, ang nangunguna dyan ay ang Nutcracker. Kasi ang Nutcracker, yung first 2-act ballet na sinayaw ko nung ako ay 18 years old pa lang at estudyante sa Russian Ballet Academy sa St. Petersburg, Russia. Since 18 hanggang siguro mga 47 or 48 years old ako nung sinayaw ko yung aking last Nutcracker. So yun talaga nami-miss ko, yung Nutcracker. Kasi ang ganda-ganda ng music at saka syempre ang ganda ng kwento, Christmas talaga, tapos pangbata talaga yung story at saka yung ballet. Ma'am, kapag Pasko po ba sa inyong tahanan, kapag nagki-Christmas decor kayo, magkakasama ho ba kayo ng inyong mga anak? Paano niyo po ginagawa ng dekorasyon at paghahanda ang inyong tahanan pag dumarating ang Pasko? Sabay-sabay kaming nagpapatugtog kami ng Christmas carols, tapos kasama ko yung dalawa kong anak, dine-decorate namin yung Christmas tree. And then, nung bata pa sila, talagang handmade na crayon, tsaka pentel pen, yung Christmas cards namin. Ngayon, ang Christmas namin, syempre, magkahiwalay kami, pero we're still trying to keep that tradition really of going to Mass, and then kasi ngayon marami ng mga grandchildren. Lola na po ako. So, hindi naman obvious, ma'am. so yun, at least buhay na buhay pa rin ang spirit of Christmas dahil nga ang daming nasalanta at ang daming nawalan ng trabaho, ang daming, kahit kami naman yung, di ba, nasunugan kami sa Star City. So yung traditional Christmas na Star City, bukas, madaming tao, madaming mga bata, tapos yung Ballet Manila, araw-araw nagpapalabas sa Star City, minsan dalawa, tatlo ang palabas, minsan nga, nakakaalala ko ng mga Pasko na 12 shows in one day yung ginagawa namin sa Star Theater o kaya sa Aliw Theater. Yun yung time ng may Circus de Ballet, merong mga Belen, yung may combination ng circus at saka ballet at saka singers na kinonceptualize ng aking asawa na si Fred J. Elizalde. And yun, para siyang attraction sa Star City, no? So, ibang-iba yung Pasko namin ngayon, tahimik, pero for example, yung lahat ng, instead of giving Christmas gifts now, my family, we're going to give a big donation to Operation Tulong para makatulong talaga sa mga mas nakararami. Ma'am, syempre pag usapang Pasko, meron din tayong Noche Buena. Pag dancer po kayo, meron po kayong strict diet, di po ba? Pero meron po ba kayong isang Christmas dish na hindi pwedeng mawala tuwing Noche Buena para sa inyo? Para sa akin, syempre hindi pwedeng mawala yung lechon. Kasi talaga, ma'am. At saka ensaymada. Paborito ko talaga yon. Puto bongbong. Minsan nakaka 6 pieces ako ng puto bongbong. Yon. Talagang weakness ko din yon. And of course, lagi naming ginagawa is syempre, naghihintay kami ng hating gabi and then merong toast. Yun, simple lang talaga. So ma'am, kanina nabanggit niyo yung aginaldo. Sa mga anak niyo ba o sa inyong kabiyak, meron ho ba kayong aginaldong natanggap sa kanila na memorable sa inyo? Siyempre, yung pinaka-memorable na natanggap ko mula sa aking asawang si Fred ay ang 2 teatro
na binigay niya sa akin, no, bilang birthday gift. Yung Star Theater noong taong 2000. So sana this year mag 20 years, no, yung Star Theater. Tapos yung Aliw Theater naman, yung nung 2 years later in 2002 nagbukas. Yun talaga. I mean, wala nang hihigit pa doon, ano? Sino ba naman ang ballerina na bibigyan ng sarili niyang teatro ng kanyang asawa? Wala, I mean, talagang speechless. So ma'am, meron ho bang mga activities kayo at ang Ballet Manila na gusto niyo pong i-promote at ibahagi sa ating mga kapadayon at imbitahan sila? Well, this year is the 25th anniversary of Ballet Manila kasi nag-umpisa kami noong 1995. So, yung celebration namin, very aptly called Silver Linings, the 25th Ballet Manila season. And we have already had 2 releases online of, ang tema namin is hope. Hope, and it's a time for unity, it's a time for hope. So, meron kaming sayaw na dance film na ginawa to the song of Joey Ayala, Walang Hanggang Paalam, which is currently out on YouTube, Facebook, and we also have now, kaka-release lang, ang tawag naman dito sa dance film namin ay Home. It was choreographed by Martin Lawrence to the music of Shostakovich. And it's also, I'm dancing again, just a little bit, a little bit, pero ang beauty kasi ng dance film, di ba, pwede kang mag-cut, pwede kang huminga ng konti, tapos sige, retake, maybe from the gitna na ng sayaw para hindi masyadong nakakahinga. So, inaasahan namin, pagdating ng 2021, ay makagawa pa kami ng mas marami pang dance films. And we are also collaborating with Ballet Indonesia. Merong live broadcast via Zoom ng excerpts from Nutcracker. Also in a concert very aptly called Hope. We are also doing a participation sa isang Singapore Arts Festival. So tuloy-tuloy pa rin na kahit na mas konti sila, at least itong 14 dancers na ito, may trabaho pa rin ngayong panahon ng pandemya. Isa na namang kwento ng artistang Filipino ang ating natunghayan sa araw na ito. Maraming salamat po, Miss Liza Makuha Elizalde, sa pagpapaunlak. Muli tayo magsama-sama dito lamang sa Padayon! Padayon! Sa patuloy na paghilom ng ating bayan mula sa pandemya, nais namin kayong handugan ng mga kwentong puno ng inspirasyon at pag-asa. Mga kwento ng kasiningan at pagiging malikhain ng ating mga Filipinong artista, daladalay lakas ng loob at kahanga-hanga ang mga halimbawa. Istoryang tampok namin ngayong hapon ating pakinggan. Ating tularan dito lamang sa Sining Inspirasyon. Magandang hapon, Padayon. Ako nga pala si Liam Vanessa. Isa akong theater actor, acting coach, at nag-director rin po ako sa isang project namin. At ako po ay isang officer sa Tanghalan, Mandaluyong. Dahil sa pandemya at bawal lumabas, nakita ko po ang pagbabago sa aking sarili. Naging isang malikhain, magawa po ako ng istorya tungkol sa pamilya at pag-ibig. At naging isang volunteer din po ako sa aming relief operation para tumulong sa mga tao. At mas natuto po ako gumawa sa gawaing bahay. So ano po mahirap tanggapin dahil bawal na po akong lumabas at na mas nakakalungkot po. Really, madami pong hindi natuloy na proyekto sa Tanghalan, Mandaluyong. At nalungkot po ako dahil hindi ko po naranasan ang
mag-march at pagtungtong sa stage sa aming graduation. At nakakalungkot din po, hindi ko natuloy ang ginagawa kong aking workshop para sa kabataan. Kaya po ako natuto gumawa ng isang storya dahil na-inspire po ako sa mga nakapanood kong mga teatro at sobrang nagagandaan po ako sa mga storyang napapanood ko. Kaya sumubok po akong gumawa ng isang script at yun nga po nakatapos po ako ng isang script na nagawa ko. Sana po ma-play ko po siya next year at abangan niyo po yun. Ang natapos ako po sa akin sarili ay kaya ko palang gumawa ng isang script at storya at kaya ko din pala maging isang director sa isang proyekto at kaya ko pala maging makabuluhan sa mga tao at sa pamilya ko. At ang payo ko sa kabataan ay kung ano yung gusto nyong gawin, gawin nyo na siya ng gawin kung ayun na magpapasaya sa inyo. Huwag nyo siyang itago. Gawin nyo lang siya kung doon kayo magiging mas masaya or yun ang magiging inspirasyon sa buhay ninyo or yun talaga ang pinaka gusto nyong gawin sa buhay ninyo. At ang payo ko sa inyo huwag nyo papabayaan ang inyong sarili, manatili sa bahay ng ligtas at kahit may pandemya na maghanap pa rin kayo ng trabaho kahit lockdown. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Tuwing panahon ng Kapaskuhan, ginaganap ang Misa de Aguinaldo o Simbang Gabi mula December 16 hanggang 24. Misa de Gallo naman ang tawag sa misang ginaganap tuwing hating gabi sa bisperas ng Pasko. Ginagawa ito bilang paghahanda sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus at pagbibigay pugay kay Birheng Maria. Isa rin itong taimtim na pamamaraan ng mga Kristiyanong Katoliko upang humiling ng mga biyaya mula sa may kapal tuwing Pasko. Ngayong hapon, mas aalamin pa natin ang pinag-ugatan ng mahalagang debosyon na ito at kung bakit nga ba mahalaga ito sa pananampalatayang Katoliko. Ang ating bisita ngayong hapon ay ang kasalukuyang resident priest ng Immaculate Conception Parish, Shrine of the Holy Face of Jesus of Manopelo sa bayan ng Nampikuan, lalawigan ng Nueva Ecija. Mga kapadayon, upang bigyan tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa pinagmulan at kahalagahan ng simbang gabi sa kulturang Filipino, narito po si Reverend Father Bonifacio Flores. Ay, magandang hapon din sa inyo. Father, kumusta po tayo ngayong papalapit na ang bisperas ng Pasko? Aba, amoy na ang simoy ng hanging malamig at hindi na natin maiwasan ang pagdating ng Kapaskuhan. Father, napansin ko pa sa backdrop ninyo ang isang simbahan. Ito po ba ang ating parish church? Kwentuhan nyo naman po kami ng konti tungkol dito. Itong ginamit kong background sa kadahilan ng ang parokya ng Immaculate Conception Parish ay naglalaman ng Shrine of the Holy Face of Jesus of Manopelo. So ako'y resident priest dito buhat noong ika-27 ng Pebrero, taong 2019. At ang aming kura paroko o parish priest ay si Father Richard P. Lagos. Siya ang kasalukuyang Shrine Rector and parish priest ng Immaculate Conception Parish ng Pikuan, Nueva Ecija. Father, ano po yung special tungkol sa ating parish church? Itong parokya ng Immaculate Conception ay mayroong shrine ng Holy Face of Jesus of Manopelo na dinala dito ilang taon na nakalilipas at ito yung kauna-unahan na exact replica na mula sa Italia na dinala dito sa bayan ng Nampikuan. Sana, Father, magkaroon tayo ng chance na mabisita po yung shrine dyan sa Nueva Ecija. I'm sure napakalaki po ang significance nito sa pananampalatayang Katoliko dito sa ating bansa. Yes, tama yan. Kasi nito nga panahon ng pandemic, kumonti ang aming mga pilgrims, pero simula nang magkaroon tayo ng MGCQ ay naging marami na uli ang nagtutungo dito at ikinalulugod namin
lahat ay maaari magtungo dito, magdasal, manahimik, at humingi ng biyaya na kinakailangan, lalong-lalo na sa kapanahon ng ito. Yes, speaking of sa panahong ito na mapalapit na ang Pasko, Father, ang Misa de Aguinaldo at Misa de Gallo po ay mga tradisyong ipinamana sa atin ng mga praileng Agustino sa pangunguna daw ni Fray Diego de Soria noong 1587. Please correct me if I'm wrong. Tama po ba ito, Father? Tama. Yan. Maaari niyo po bang ikwento kung paano nagsimula ang debosyong ito dito sa ating bansa sa Philippines? Sige, maraming salamat. Nagsimula ang kaugalang ito noong panahon ng kolonyalismo ng Kastila. Inumpisan ito sa Mexico noong taong 1587, 1587, nang payagan ng Santo Papa ang paring Mexicano na si Diego de Soria, isang praile mula sa kumbento ng San Agustin, na magdaos ng mga misa sa labas ng simbahan upang mapaunlakan ang malaking bilang ng mga mananampalataya na ibig makinig ng misang panggabi. Kung sa loob nagsisimba, ang pari hinahayaang bukas ang mga pinto ng simbahan para sa mga hindi makapasok sa gusali na puno ng mga nagsisimba. Noong unang panahon, naging hudyat na pagtawag na pangmisa ang pagpapatunog ng mga batingaw o kampana ng simbahan. Nagsimula ang pagkalembang ng mga batingaw tuwing ikatlo ng madaling araw. Sa ibang pook, mayroon naman mga bandang musiko na lumilibot sa buong bayan na tumutugtog ng mga tugtuging pamasko. Mayroon ding mga paring kumakatok sa mga pintuan ng bahay para gisingin ang mga taong bayan para hikayating makilahok sa misang pangmadaling araw. Kabilang dito ang mga magbubukid, yung mga magsasaka, mga mangingisda, nagsisipakinig sa mabuting balita bago maging abala sa kanilang mga pang-araw-araw na mga tungkulin at para na rin makaliko ng biyaya at mabuting ani. Father, bakit po kaya nakita ng mga praile ang pangangailangan ng pagsasagawa ng ganitong kaugalian noong unang panahon? Sa Pilipinas, nag-umpisa ang tradisyong ito noong taong 1669, nang magsagawa ang mga pari ng mga pagmamadaling araw para sa mga magsasakang nais dumalo ng misa tuwing Pasko, ngunit hindi maring iwan ang kanilang bukirin o sakahan. Idinaos ito tuwing Adbyento bilang paghahanda sa pagdating ng araw ng pagsisilang kay Jesus. Kadalasan, ito'y isinasagawa tuwing hating gabi. Kaya't binansagan itong simbang gabi ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay gumigising tuwing madaling araw para dumalo sa misa upang ipakita ang kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos bilang paghahanda sa araw ng Pasko, ang araw ng kapanganakan ni Kristo. Father, saan po nag-ugat o nagsimula yung pagiging debosyon ng tradisyon na ito? Mula sa Espanyol na nobena o pagsisiyam. Ang nobena ay isang panatang Kristiyano na kailangan gawin ng paulit-ulit sa loob ng siyam na araw. Ang nobena ay isang sakripisyo para sa katuparan na isang kahilingan o isang paraan ng pasasalamat na tinamong magandang kapalaran. May nobena ng preparasyon tulad ng simbang gabi na paghahanda sa Pasko. Mula dito, ang nobenaryo may variant na lubinaryo. Ang tumutukoy naman sa siyam na araw ng paghahanda para sa pista ng patron. Karaniwang ginagawa ang nobenaryo sa pamagitan ng misa araw-araw. Father, ang simbang gabi na ginagawa ng siyam na araw ay tinatawag ring novena masses. Ayon po sa pananaliksik namin, ang salitang novena ay nanggaling sa salitang Latin na novem, na nangangahulugang 9 o siyam. Ano po ang kabuluhan o significance ng number 9 sa pananampalatayang Katoliko?
At bakit 9 na araw pong ginagawa ang simbang gabi o Misa de Aguinaldo? Bakit 9 na araw? Sinasabing mula sa banal na kasulatan, may impluensya ang kaugaliang naririwas ng mga nakaririwasang Grego, Romano, na ipagluksa ang namatay ng 9 na araw bago magdiwang. Sinasabi rin sa Bagong Tipan na matapos mamatay si Kristo, ay nagdasal si Maria at mga apostoles na 9 na araw at nagtapos sa pagbaba ng Espiritu Santo. May pasyam din ang mga Pilipino pagkatapos ilibing ang patay. Okay, ngayon ko lang napag-connect nun, kaya pala siya 9. Okay, Father, naging malaking bahagi na po ng kultura at tradisyon ng mga Katolikong Filipino ang pagdalo at pagkumpleto ng 9 na araw ng simbang gabi sa pag-asang matupad ang kanilang mga kahilingan. Actually, nung bata ako, ganito yung sinasabi dapat makumpleto natin yun, mga friends, kasi mga magkakabarkada kami. Kasi matutupad daw yung wish namin. Ano po yung masasabi niyo tungkol dito, Father? Aba, kung walang sakripisyo, walang benepisyo. Ang pagsasakripisyo ay nagtuturo sa atin na magtimpi at maging mahinahon. Di ba? Father, kayo naman po, may mga personal experiences po ba tayo or mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagdarasal at mga kahilingang natutupad dahil sa novena or doon sa simbang gabi? Ay, oo naman. Meron ako nakitang t-shirt na merong mga letrang GAP. Di ba may t-shirt tayong GAP? Ang ibig sabihin pala ng GAP, GAP ay God Answers Prayers. Mahigit na ako 43 taong pari at buhat ng unang taon ko sa pagpapari, taong 1977, ay ginagampanan ko na ang pagmimisa tuwing simbang gabi sa bawat parokya kung saan ako itinatalaga. Yung matapos ang simbang gabi at Pasko na di magkasakit ay malaking biyaya. Siyempre, mayroong mga actual graces na tinatanggap, mayroong mga pamasko na galing sa mga inaanak, galing sa mga ninong at ninang, galing sa mga mananampalataya. Father, yung ganitong pananampalataya po natin o tradisyon ay nasabi nyo kanina galing sa Mexico. Di po ba? Tapos, syempre, please correct me if I'm wrong. Syempre, itong tradisyon sa Mexico ay nanggaling sa Espanya. Lumipat sa Mexico, tapos lumipat sa atin. Father, totoo po bang tayo na lang ang nagsasagawa ng simbang gabi tuwing Kapaskuhan? Maganda yung tanong na yan. Ito rin ay ginaganap sa ibang parte ng mundo. Subalit mas matingkad na pinagdiriwang ng mga Pilipino. Sa iba't ibang parte ng mundo kung saan may mga Pilipino, ibang lugar ay pinagdiriwang nila at pinagpapatuloy ang tradisyon na ito, lalong-lalo na sa mga Hispanic na bansa. Kahit na sa Amerika, meron simbang gabi sila, kahit na winter, kaya lang, yung misa nila ay hindi madaling araw. Alam natin na maginaw doon. Ang ginaganap nila ay yung gabi, talagang simbang gabi. Father, safe po ba na i-assume na ito ay dahil sa presensya ng mga Pilipino sa ibang bansa, kaya siya tuloy-tuloy na ginaganap din sa ibang bansa? Is it a safe assumption? Yes. Oo. Kasi naging kultura na natin yon. Maraming lugar sa Italia, maging sa iba't ibang bansa na kung saan mayroong mga Filipino migrants, sila nagsisimula ng ganitong gawain. Kaya talaga ang ating mga Filipino communities overseas ang tagapagtaguyod o culture bearers talaga ng ating bansa. Father, talaga pong binago naman ng kasalukuyang pandemya ang ating mga prioridad, maging sa mga selebrasyon ng ating mga tradisyon. Ano po ang nais ipaalala ng Simbahang Katoliko tungkol sa pagdiriwang ng Pasko ngayong taong ito? Meron na tinanggap na message ako ng isang araw kasi kahapon ay First Sunday ng Advent. Si Santa Claus daw ay sa January 8 na darating. Bakit, Father? Kasi December 25 Pasko, ika-quarantine daw ng 14 days bago dumating si Santa Claus. Kaya January 8 na darating si Santa Claus. So idudugtong ko doon, ipinapaalala sa atin na maging mas matyaga,
sa buhay pananampalataya at lagi magkaroon ng pag-asa. May mga Pasko na nasa panahon ng digmaan, kalamidad, at iba't ibang mga pangyayari. Mahalaga ang mayroon tayong malalim na pananampalataya. Maraming salamat po, Father, sa inyong mensahe. Sana sa panahong ito, kahit hindi po tayo Katoliko, manalig po tayo na lahat ng ito ay may katapusan din. This too shall end. Di po ba, Father? Ay, oo naman. Mga kapadayon, sana'y huwag ninyong kaligtaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang taus-pusong pagbibigayan, pagdarasal at pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, magkita-kita tayong muli dito lamang sa Padayon. Thank you, Father. Padayon! Padayon! Mga kapadayon, maraming salamat sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras na punong-puno ng sining, saya, kultura at inspirasyon. Mga partners, meron akong tanong sa inyong dalawa. Meron ba kayong mga hindi makakalimutang Pasko? Ano ang mga kwentong Pasko ninyo? Ay, ako partner, meron talaga. Kasi nung ako'y nanirahan for the first time sa habang panahon sa ibang bansa, na kung saan walang Pasko, sabi ko, ay wala naman to kasi nung lumaki na ako, hindi naman ako ganun ka-excited mag-celebrate ng Pasko kasi hindi na ako tumatanggap ng regalo. Ako na yung nagbibigay. Ako na yung hinihingan ng regalo. So parang not a big deal. Parang kasi dahil tradisyon, kinaugalian, so nandyan lang siya. Tapos nung nandun ako sa ibang bansa, doon ako magpapasko. Sabi ko, wala to, no big deal. Kahit wala yung pamilya, wala nothing. Tapos eto na, so nagre-rehearse kami ng play namin that time. Tapos magde-December 25 na, besteras ng Pasko. Sabi, bakit kami nag-aaral pa rin? Bakit kami nagre-rehearse? Kasi nga walang Pasko sa bansang yon. So sabi ko, bakit ganito? Tapos maya-maya, gusto ko nang umiyak. Parang hinahanap ko yung Pasko. Yung pala yung na-ingrained na pala sa DNA ko yun. Kahit hindi ko sineselebrate ganun kalaki o ganun ka big deal nung nandito ako sa Pilipinas. Nung nandun ako sa ibang bansa, nararamdaman ko yung pangungulila ng pamilya, ng pagsasalo-salo kasamang mga kaibigan, ganun. So parang naiiyak ako noon, nakita ko, grabe, naglalakad ako, patapos ng rehearsal namin, naglalakad ako, sabi ko, asan na yung Pasko? Asan yung Pasko? Hinahanap ko talaga siya, partner. Iba talaga ang Paskong Pinoy. Wow! Speaking of iba talaga ang Paskong Pinoy, ako naman mga partners, big deal sa akin lagi ang Pasko. Kailangan may bagong damit, o makapagbigay sa mga inaanak at mga mahal sa buhay, mga kapamilya o mga kaibigan ng regalo. Hanggang isang araw, mga 10 years ago, naisip ko pumunta sa isang lugar na solo lang ako at wala nakakakilala sa akin. So nagpasko ako sa Baguio City ng solo. Maliwanag, maganda. I was all alone by myself. At December 24 din, ang kapatid kong, pinakamamahal kong kapatid na ate ko, nasa States. So sabi niya, akala niya all the while I was with friends sa Baguio. Then finally, December 24, na birthday ng aming nanay, nalaman niya, solo ako sa Baguio. So ito yung mag-Noche Buena na, pero nasa Session Road ako at wala akong masakyang taxi. Nag-iyak din ako dahil iba talaga pag solo ka pala. Kahit amidst all the lights and kasiyahan sa Baguio, wala akong kasamang pamilya o kaibigan. Napakalungkot din. Tapos inaway ako ng ate ko. Sabi niya, memorable nga, partner. Sabi niya, meron kang pagkakataon makasama mga pamangkin mo sa Kamaynilaan, pero pinili mo na mag-isa sa Baguio. And mula noon, hindi na ako nag-solo tuwing Pasko, either with the comfort of my family and friends. Iba talaga ang Paskong Pinoy. Tama ka, partner. Ako, mga partners, ang mga kwentong Pasko nyo naman ay makapagbagdamdamin. No? Talagang tunay na mahirap magpasko ng nag-iisa, mga partners. Ako naman, gusto ko yung kwento yung masayang alaala ko nung Pasko. Kasi mga partners, talagang hindi ko alam hanggang ngayon, merong palaging tumatatak sa isipan ko tuwing pumapasok ang Pasko. Ito yung talagang parang hindi ko alam, parang siyang painting na nandun na sa likod ng aking pag-iisip. Kasi yung kanta na nagluto ang ate ng manok na tinola, yun. Alam mo, sa San Juan dati yun, hindi ko makakalimutan. Talagang hindi ko alam kung bakit palagi itong tuwing Pasko pumapasok sa isip ko. Na yung kuya ko parang nagluluto dati ng, nagpapakulo siya ng condensed milk na gagawing yema. So parang sabi ko, ayun, nagluluto si kuya. Nung inaabangan ko, ano mangyari, bakit iniluluto yung lata na yon, di ba? Parang, tapos yun, parang payak lang kami noon walang masyadong maraming handa. Magkakasama kami, talagang simpleng handaan lang. Tapos yung kuya ko talaga, siguro talagang ang mga ginagawa ng kuya ko tuwing Pasko sa aming mga magkakapatid na alala ko. Kasi
meron ding Pasko kami noon na wala kaming pambiling Christmas tree. O siguro, meron mang pambili, pero gusto niya maging unique yung Christmas tree namin. Engineer yung kuya ko, si Kuya Gino, no? Oh, creative. So, very creative. Meron kami mga napulot na meron siya mga kahoy na maliliit. Sabi ko, ang tagal namang gawin ng Christmas tree na to. Kasi talagang napaka-meticuloso niya, pinagdidikit-dikit niya yung mga kahoy hanggang sa, nung nakita ko siyang nabuong Christmas tree, tapos yung star niya, hindi ko makakalimutan yung partner kasi di ba engineer siya, umiikot yung star. Wow. Sabi ko, wow, iba pala talaga tong kuya ko eh. Gusto niya talagang unique. So yun, yung dalawang alaala na yan, parang tuwing Pasko, palagi siyang nandun sa likod ng aking pag-iisip at alaala na yung sweetness na yan ng kuya ko na pinadama niya sa aming magkakapatid. So shout out sa Kuya Gino ko. Mahal na mahal ka namin kuya magkakapatid. At siyempre sa father ko, sa entire family, sa lahat. Wow mga kapadayon, basta sama-sama, talaga namang tuloy-tuloy pa rin ang Kapaskuhan. At para lagi updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts at NCCA Official. Dito sa programang hatid ng National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines, kami ugalihing samahan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!